Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. July 19 to 25, kuha tayo ng iyong angel numbers. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. As mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban ng puso niyo mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat sa mga nag-hype na aking video. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, para sa details, ilagay ko sa screen dyan sa video ko yung aking FB o kaya punta kayo dyan sa description below o punta kayo sa pinaka-channel ko mismo sa YouTube. Nandiyan po yung link. Dyan na lang nyo kuhanin yung aking FB para hindi rin kayo ma-scam. Okay? Kasi may nanggagaya sa akin. General reading, energy reading. Hindi mo to personal reading. Tandaan mo palagi, vice versa. Libra. Okay. Meron kang 15, 17, 28, 35, 13. Pisces, Virgo, Libra, Sagittarius, Aries, connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Libra. Oy, there's a new beginning sa iba sa inyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip. No? May mga bagay ka na iniisip na doon maaari you're inspired this time. May kinaka-inspired kayo or maybe you're inspired this time na doon yung may mga bagay ka na ini-imagine, may mga papuri o pasasalamat. There's a new beginning happening to your life or may mga bagay o sitwasyon na sisimulan mo na para sa iba. May mga bagay o sitwasyon din naman para sa iba na mahahatak pa rin kayo ng nakaraan o ng sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, this is a reflection from the past. Siguro may mga magre-reflect sa'yo sa mga naganap o nangyari in the past situation, mga ganon. And then, may mga pagtatapos din. Ibig sabihin, may mga bagay na matatapos na, tatapusin, or matatapos. Magkakaroon ka ng questioning quarrel or quarrent sa isang taong lalaki. Handito na yung point na sa iba naman sa inyo is merong tao ibig sabihin, kilala mo na siya, no? Itong tao na to, kilala mo na to, muli kayo magkakaroon ng connection. Yan ang sabi. Sa iba naman, may taong gano'n na. And then also, is someone, may sinasabing protection Hindi ko alam in what way Magkakaiba kasi no? Pwedeng ikaw, you want to protect someone, or you want to protect yourself, or may tao na gusto kang protektahan. No? Or may tao na pinoprotektahan niya yung sarili niya pagdating sa'yo. Vice versa. May sinasabi rin dito na pera, finances, or business, something. Basta ganun. Basta business also kaperahan din yun, di ba? Yun, may sinasabing ganun. Hindi ko alam kung medyo mahigpit ba siya, or protective lang siya or kinakailangan mo sigurong protektahan din yung financial mo o finances mo, pwedeng nado sa point na yun or someone may ganun ako nakita. And nandito rin yung point na there's a leadership situation. Pwedeng iba sa inyo is may mga ililid kayo or nahandun yung point na pwede may business ka, malaki o maliit, o kaya is sa trabaho mo, baka leader ka doon o may mga pinamumunuan ka na doon. May mga pamumunuan daw kayo na sitwasyon. Or may mga bahay kayo na gusto nyong pamunuan, pero may challenge doon na mangyayari sa iba. Ibig sabihin, matcha-challenge ka muna o may obstacle or challenge na pagdadaanan after doon sa sitwasyon na yun, bago mo siya bago matapos o ma-achieve yung sitwasyon na doon sa point na yun. May mga papuri, pasasalamat, kasiyahan. Ako nakita also there's a romance situation. Pwedeng may tao na magbibigay sa iyo nito ng love and romance or ikaw sa kanya. Andun yung point. Andun din yung point of may happiness kasi ako nakikita sa iba, no? May mga happiness, pwedeng handun talaga yung new beginning sa iba o may mga may tatapos na o may mga magsisimula na. Sa iba, there's a new member of the family, no? Yun na nakikita ko kung ano man yung member of the family na yan. Also, may mga buntis, mabubuntis, or mga anak. Or maybe, if you have a pet, pwedeng nahando sa point na yon. Handito rin yung point of shifting. Ibig sabihin, magkakaroon ng shifting sa iba sa inyo. Or may magsishift na.
May mga pag-uusapan related to a work, pwedeng sa work ito, profession, or may mga bagay o sitwasyon na magsisettling down, no? Or nandun yung point of stability naman ito para sa iba. Pagbabalik na iyong tibay ng loob, yes, nakikita ko na rin. Ang hindi ko lang maintindihan kasi parang hindi ko alam kung magiging more on challenging ka ba or maaaring may tao dito na may playful situation kasi eh. Hindi ko alam kung may tao na ipi-playful ka niya or ikaw magiging very playful ka or kung bata naman siguro natural na yun sa bata, 'di ba? Masyado siya magiging very playful. Pero kung malaki na yon and iba na yun, 'di ba? Kung magiging very playful siya pagdating sa iyo or ikaw sa kanya, vice versa. Yun ang nakikita ko. Or pwede may mga pupuntahan kayo rin, ano? Ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito, may magmamatsyag sa'yo eh. As in, libra. May nagmamatsyag o magmamatsyag pa lang siya. Kaya sinasabi ito, protektahan mo daw yung sarili mo. Or depensahan mo yung sarili mo if ever, diba, dumating yon. Okay, maaari nakakita ka ng repeating numbers or connected sa yung mga number na to. Ibig sabihin, your angel is try to connect. Dahil may gusto siyang mensahe na gustong umigay sa'yo. Perfect. Perfect kasi apat siya lahat. O, diba? Meron kang good fortune, 13, 31, 12, 12, 03, 03, 10, 10 completion, and the divine number of 7. O, diba? Ang ganda. San ka? Yes, magkakaroon na ng pagbabago sa iba sa inyo. Pwedeng iba sa inyo, this is your destiny. O may mga bagay na magtatapos. Sa iba naman dito, ito yung mga bagay na kailangang i-change. Pananaw sa kinabukasan or magkakaroon ng pagbabago when it comes sa iba sa inyo sa pananaw sa kinabukasan. Magkakaroon ng enlightenment, magkakaroon ng movement, magkakaroon ng self-realization, magkakaroon ka daw ng gano'n. Handito rin unconditional love, so nakita ko dito, at mag-trust ka daw sa process na magaganap o mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, tulad ng sabi ko kanina, di ba, parang may challenge na magaganap sa buhay mo. Kumbaga, mangyayari yon kasi maaring nagkakaroon ng challenge na yon or obstacle or blockage kasi yung pagluluto ng sitwasyon na yon at the end is magiging maganda, ibig sabihin. No? Parang china-challenge ka lang. Success, may mga paglaya nga, tulad sabi ko, sa iba sa inyo. And then, may action ka daw, may action, tapos magkakaroon ka daw ng clarity or kinakailangan mo daw hanapan ng clarity yung isang aspeto ng buhay mo or kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kumbaga, you need something clarity kasi andito si 10-10, ibig sabihin is up to you. Kung hahanapan mo ng solusyon yun, hahanapan mo ng basta, completion kasi yan eh. Depende yun. Completion. If you want to complete the situation, if you want mong i-pursue yun, why not? Mga gano'n. Kung gusto mong ilayin sa sarili mo, why not? Nandun sa point na yon ang sinasabi dito. Pero iba dito, mag-move kayo. May movement kasi ako nakikita. And syempre, huwag kang mag-alala, may good fortune naman din na gaganap sa'yo. Yan. Makaka-receive ka ng advice, ikaw mag-a-advise o may mag-a-advise sa'yo, major change is coming, yan, makakaramdam ka daw ng peace of mind or comfort situation. Kasi handun si good fortune. Everything will work out in your favor. But still, trust the process, okay? Oh, sabi ko sa'yo, may shifting ka 12, this is a new beginning. Ibig sabihin, 222, ibig sabihin, there's a goal achievement happen into your life. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Maaaring iba sa inyo, maaaring busy kayo sa pag-iisip o mga multitask, multiple priorities kayo na gagawin or pwedeng may mga bagay o sitwasyon kayo na i-evaluate this time, no? O magkakaroon ng mga bagong plano, mga pag-iisipan, magkakaroon mga pag-uusap, man yan, something. Shift enthusiasm, gratitude, contentment, new experience. Congrats sa iyong new experience may magaganap sa'yo. Something new. Tulad ng sabi ko kanina, something new. Happy day, an ample opportunity related to your life purpose is just around the corner. Naku, hanapin nyo na kung hindi nyo pa nakikita, no? Hanapin nyo na at
puntahan nyo na or i-pursue nyo na. If you have an idea to pursue, do it. Kasi dyan lang daw yun. Pwedeng iba sa inyo kasi beginning na to, ibig sabihin, maaring ngayon is nag-uumpisa ka na. Take immediate action once it pop up. Pag nag-pop up na yung go. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the card. Congratulations sa inyong mga loved ones, sa inyong makikilalang love, or if you have a partnership, yun na yun. Okay? Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Libra. Okay, when it comes sa iyong energy, nandito ka sa sitwasyon mo na alam mo yung sitwasyon na kahit na feeling mo, kasi nandun yung medyo may worrying, no? Sa iba sa inyo, maaaring nagkakaroon ka ng worrying situation, siguro when it comes sa mga decision mo sa buhay, o kaya is, kasi you feeling stress, anxiety, worry, burden, ganyan. Or kuhanin mo lang yung sa'yo doon, pwedeng may nakakausap ka na ganun yung mararamdaman mo, o kaya naman, may mga bagay o sitwasyon ka na naiisip na gusto mo desisyonan. O kaya, handun yung point na kahit na ganun yung nararamdaman mo, pero pilit ka nagpapakatatag, pilit kang nagpo-focus na doon sa point na yon. No, sa iba sa inyo. When it comes sa energy naman ng iba is, meron ka daw i-pursue na situation, parang meron kang naiisip and you want to pursue it. Sa iba sa inyo, merong dati ng sitwasyon sa buhay mo na gusto mo na siyang i-pursue or gusto mo nang tapusin, tulad ng sabi ko kanina. Yun ang nakikita ko dito. Kung ano man yun. Sa iba na sa inyo, maaari may makakausap kayo na tao na mas ahead sa'yo. Pwedeng asawa mo, magulang mo, boss mo, or matataas na tao, or mga authority situation. Pwedeng nahado sa point na yun. Yan, ang nakikita ko. Tingnan natin. Kumbaga, dito rin yung point of may mga mabibisyon daw kayo. Sa iba sa inyo, kulang ka ba sa tulog? Night shift ka ba? Or may mga late ka lang natutulog o pagising-gising ka or maaga ka nagigising? Medyo lang din, ingatan mo lang din yung sarili mo kasi pagka ganyan, anak, hindi pwede, magkakasakit ka. Diba? Ingatan nyo lang din yung mga ubo, sipon, lagnat, throat, masakit yung thyroid, lalamunan, hatching-atching, ganyan, ingat na lang din kayo, no? Lalo na pag kulang ka kasi tatulog tapos yung nanghihina rin. Tsaka syempre, depends din sa weather, pag nag-change kasi yung weather talaga, magbabago din yung timpla ng katawan mo. Ganyan. Baka lamigin din yung iba. Okay? Tingnan natin ang parteng kay Libra. Bakit anak? May magko-collapse sa'yo, Libra. As in, sabi dito, may revelation o may magko-collapse na sitwasyon. Parating. Dito anak. Boom. Parating sa iyo. Uy, sa iba naman sa inyo is may papasok na pera sa'yo. Pero yung pagpasok ng pera, hindi ganun, kumbaga siguro hindi ka masasatisfy. Sa iba. Maging satisfy ka rin, siyempre. No, yun nakita ko. Okay, parating sa iyo is may lungkot Yan, may lungkot ka daw na mararamdaman, may mga sitwasyon na parang hanggang ngayon hindi mo accept or may mga bagay na hindi mo kayang i-accept o mga sitwasyon na hindi mo kayang i-accept. Ganyan. May lungkot. May mga time daw na manalak daw yung ulo mo o yung paa mo, ganyan. Or pwede rin kasi handi yung point na may mga pananakit. Baka lang pagod ka lang din, di ba? Ganyan. Baka masakit lang din mga kalamnan mo, buto-buto mo, di ba? Kasukasuan. Sa iba sa inyo, there's a bad news. Hindi naman siguro kayo lahat yan.
And there's a bad news situation. Ako na nakikita sa'yo, may mga negativity or hoping hindi ka nag-iisip ng negativity. May mga frustration o frustrated na situation na pwede maganap o mangyari. Magiging magulo yung isip or may mga as in marami ka sigurong iisipin lang din, no? Sa iba sa inyo. Andun din yung point na may mga sitwasyon daw na parang madidrain ka. Hindi ko alam why, but still, nandun yung drain situation. Ako nakita, pwedeng may makakausap ka, o kaya may mga magaganap o mangyayari, o may mga sitwasyon na makapagpapadrain sa'yo o lungkot. Andito rin yung point na may mga bagay o sitwasyon daw na mahata ka ng nakaraan. May bully situation no? Hindi ko alam kung sino yung bully, babae. Babae daw. Yun ang sabi dito. Tapos may nag-i-spy or maybe you're spying someone. Magkakaroon ka daw ng reminiscing from the past situation, good or bad. O pwedeng kakilala, o may mamimiss ka, o kaya naman is may mga babalik-balikan, o magbabalik-balik tanaw ka sa nakaraan, kung sino man at ano man yan. Yun. Tapos meron dito, may malalaman ka raw katotohanan. Sabi dito. May lalaki, may lalaki Pero yung lalaki na to, parang magkakaroon ka ng connection sa lalaki na to na connected ang pera. Magko-connect ang pera. Di ba kapag trabaho, connected din ang pera din. Di ba kapag business, connected din ang pera. Lalaki siya. Sa iba sa inyo is may mga consultant, lawyer, interview, teacher, doctor, assistant, guidance, mga ganun. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Maaari magkakaroon ka ng connection doon. Yun na nakita ko. Tapos magkakaroon ka daw ng disappointment. Makakaramdam ka daw ng disappointment. Tapos sa iba sa inyo is parang mararamdaman mo yung sitwasyon na parang something missing. Makakaramdam ka raw ganun. Parang may kulang, parang maghahanap ka ng sitwasyon o may mga hanapin ka na bagay-bagay o sitwasyon para makita mo yung happy, joy, and fulfillment in life. Or maybe you try new situation or new path sa iba. Maaaring magkakaroon na sa iba sa inyo ng new path situation. Andun din kasi yung paghihintay ng iba, no? Kung ano mo lang yung sa'yo dun, pero may paghihintay. Ako nakikita o may hihintayin ka o may hinihintay ka. Iba dito, travel to. Yan, magkakaroon ng mga travel, malayo o malapit within 3 days, 3 weeks, or 3 months, or maybe 4, 5, something ganun. Ako nakikita, or maybe magkakaroon ng pag-uusap related doon, or sa iba naman sa inyo is maaari may taong kukonek sa'yo who is in a distance sa ibang bansa, probinsya, or kalapit baryo. Dapat iwasan ni Libra. Ikaw ito sa kanya, or siya ito sa iyo. Dapat iwasan ni Libra. Anak, ano yan? Alam mo, may aayusin ka daw, Libra. As in, may mga pagsasaayos na gagawin ka. Sa iba sa inyo, magkokonek ito, either trabaho ito o kaperahan. Tapos, yung iba naman daw sa inyo, may mga, parang ang dami mong pera. Sa inyo, magbabago yung takbo ng pera mo, oh. Tingnan natin mamaya, pero yung iba sa inyo, magbabago yung takbo ng pera nyo. As in, magpo-flow siya Ibig sabihin, mas magiging mag-growth, ganyan. Sa nakikita ko dito. Ingat lang din sa pagbili, may bibiling ka raw. Iba dito, papasok sa investment. Magkakaroon ng paglipat. Hindi ko alam kung ano yung lipat. Bahay, lugar, place, trabaho, ganyan. O may mga bahay kang ililipat. Yun ang nakikita ko dito. May travel nga iba. Mga plano. Ay, may devil! Hala! Patay tayo dyan.
Okay, sabihin ko sa inyo may tao dito na may plano siyang masaktan, gusto niyang masaktan ka. May taong nag-iisip na gusto niya masaktan ka. May tao na nagkakaroon ng palipad hangin, pahapyaw, may taong may lihim ng masama. Sana hindi ikaw ito pero may taong may lihim na masama. Yun ang nakikita ko dito. Tapos magkakaroon daw ng may complicated situation Medyo basta may mga ganun. Tapos iba dito may tao na pinagdadasal ka o may dasal-dasal sana hindi ikaw ito please lang. Dasal-dasal situation na ewan ko sa kanya. Basta dark dark siya. Dark thought. Ganyan. Ako nakakita dito. Sana hindi kayo gumagawa nito. Dapat mong iwasan, syempre yung magmadali ka sa sitwasyon. Iwasan mo ma-stagnant, iwasan mo ma-stuck, tama rin. Hindi maging responsable. Iwasan mo yung taong matitigas ang ulo or being matagas ang ulo. Iwasan mo rin mapanghinaan ka ng loob, lack of confidence ka, syempre. Tsaka ma-low of esteem ka. Syempre, handin din yung point kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mag-open up, speaking out, give opinion, advice, o manghingi ng opinion or advice, gawin mo, no? You need to open up din kasi ang sinasabi dito. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng makapagpa-stress sa'yo, anxiety and depression. Yan, kung kulang ka sa tulog, magbawi ka, ganyan, sa iba sa inyo, iwasan mo siguro yung mga bagay na hindi ka hindi ka maging practical in a good way. In a good and a nice way. Handun yung point na yun, And kung may mga, well, it's your choice naman, may nagagamble. If ever na may mga nagagamble, o kaya na may mga taong gambolero, yan, iwas ka na lang din. O kaya handun yung point lang din na may sitwasyon ka na matcha-challenge ka talaga. At magsusubok ka na handun sa point na yon sa iba sa inyo. Yan, iwasan mo tsaka ingat ka rin daw sa mga salita, decision, action, movement mo. No? May ano nga kayo. May travel nga. Sabi sa inyo may kukonek sa'yo na na taga ibang lugar. O ikaw sa kanya. Tingnan nga natin, anak. Ay, anak. Tingnan nga natin, anak. Anak, baba ka kasi muna na dadamay ka sa reading Tingnan natin ang love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. O ingat kayo kasi may nagdadasal sa'yo ng masama or may taong may lihim na masama sa'yo or ikaw ito. Tapos iba palipad hangit ito. Tapos may dark thought yung iba. Sa iba dito, may gumagawa sa'yo No? Sana hindi ko yung gumagawa, pero almost iba dito palipad hangin. O kaya yung parang salita siya ng ibang lengguwahe. Ingat, Libra. Huwag kayo makipag-away. Or umiwas kayo sa away at makisawsaw sa away kasi pwede yun yung maging cause na madamay ka, ganyan-ganyan. Diba? Love. Anak, ano ba? Ano bang inaabangan mo? Magbabaraha ka na rin ba? Tatalbugan mo si mami? O talaga. Pwede ka sa iyong love. Okay, kung ikaw is single. Kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito ay may tao na may lihim na gusto sa iyo. Pwedeng may nakakausap ka na, pwedeng mararamdaman mo to na may gusto siya sa'yo or ikaw ito sa kanya. Kasi nahandun yung pag-uusap, you feel peace dito sa tao na to, mararamdaman mo napaka-responsable niya, ang patient niya, tapos hindi ko alam kung pala texto o palagi ka niyang gustong kausap or may mga binibigay siya sa iba sa inyo. Mararamdaman mo siya. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao. Yes, nagkaroon na paghihiwalay
Kasi dito sa sitwasyon na ito, isa dito naging sakim at makasarili talaga sa relasyon na ito. Yan, sa bago ng direksyon, naging malihim ang isa o nagkaroon ng mga paglilihim sa iba sa inyo. Naging cold ang isa sa inyo. There's a deep one and battle na nangyari. Naging responsable naman ang isa sa inyo eh. Yun nga lang siguro, nag-struggle talaga yung sitwasyon, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Masyadong naging giving. Masyadong mabait kasi yung isa dito eh. Giving, understanding, ganyan. Ako nakita dito. Pero nag-struggle kasi yung situation. Nagkaroon ng pagbabago as in. Yan. Pero ni-work it out pa to eh. Pero alam mo kung nagkahiwalay kayo nito, dito kasi sa sitwasyon nyo, hindi ka pa niya nakakalimutan. Or ikaw ito, hindi mo siya nakakalimutan. Pero dito, sinasabi sana na forgive mo daw siya or they want forgiveness. Pero sa iba dito, gustong bumalik nito. Sa iba dito, medyo magkakaroon ng pagbabago eh. Yun ang nakikita ko dito. Sa energy Okay, kung kayo naman is may third party relationship. Sa may mga third party relationship is, oo, malihim yung isa. Pwede ikaw yung nagte-third party, ikaw yung gumagawa nun, or pwedeng alam mo pero tahimik ka lang. Kasi may taong tahimik lang din. Alam niya pero tahimik lang siya. Parang dead mythology. Pero alam niya. As in. Yun ang nakikita ko dito. Well, nasa sa'yo naman to. No? Nasa iyo to. Yun ang nakikita ko dito. Kung ano gagawin mo. Magdidesisyon ka na ba? Magdidecide ka na ba to let go or ano? Nasa sa'yo yan. Okay, kung wala naman third-party relationship, yes, nandun yung feelings, nandun yung valuing, nandun yung suporta na nakita ko dito. Sinasabi mo na siya yung destiny mo, nandun na yung point, pero bakit ganun, ano? May something dito sa relasyon na to talaga. Meron talaga. As in, meron. Well, nandun naman yung, peace of mind, o you feel at peace dito sa connection na ito. Merong either may marireceive ka sa kanya or ikaw may bibigay ka sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. May offer or receiving or giving ako nakikita dito. Very responsible naman din yung isa. Alam mo yung point na magkakaroon ng, it's more on patient yung situation sa nakikita ko dito. Yan. Pero may something talaga. Hindi ko alam ko ano yun, pero may something. As in, may something. Merong sitwasyon na hindi mo alam na magaganap o mangyayari sa connection na ito. Yun ang sabi. LDR ba kayo? Baka yung iba dito, LDR kayo, ganyan. Pero may pagdadaanan daw na pain eh. Ikaw sa kanya or siya ito sa'yo or in this connection. May pagdadaanan kayong pain. Sabi. Natural kasi yun sa sa relasyon, kaya wag kayong magtaka. Okay, tingnan natin ang money and trabaho. Money, trabaho. Libra. Okay, sa money and trabaho mo, kung ikaw is walang trabaho, syempre kumilos ka rin. Okay, kasi ba dito walang pera, no? Okay, o kaya, basta yun. Kung wala ka trabaho, kumilos ka. Dito sa sitwasyon. Ganyan, wag ka kailangan mo kasi magdesisyon din dito sa wag lang yung puro isip, wag lang yung puro ay oo sige ganito ganyan ganyan. Kilos-kilos din pag may time, okay? Nandun sa point na kailangan mo rin kasi magpursige. Kung wala naman, kung may trabaho kayo, sa trabaho mo kasi hindi maiiwasan na sa lahat naman to actually. Well, pero sa'yo ko to nakuha kasi hindi maiiwasan may mga tao na mataas ang ego.
o mataas ang pride, no? Natural yun. Or maybe kasama ka doon sa iba sa inyo. Handa yung mga tao na very manipulative, controlling, dishonest, or mga tao na ano na gusto nila sila yung magaling, sila yung mamumuno, sila yung susundin mo, ganyan. Nahandun sa point na yun ano. Yun, mga kumbaga mga abusada, ganyan. Yung mga taong bitter, natural yun. Pero sana wag hindi ka nakasama doon ano. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Mga kakaroon ng mga insecurity, ganyan. Mga ganun. And then, yun. Sa iba naman sa inyo, sa pera nyo, mag-ingat ka na lang pagdating sa pera mo. No? Kasi may nakikita ko dito na siguro kung may business ka o kaya is yung sa trabaho mo, medyo matumal eh. Hindi ko alam bakit, pero nag-stuck or nag-stagnant yung situation eh ng pera. Marami kasi ibig sabihin na halimbawa, hindi ka nagsipag. Halimbawa, nag-resting o nag-holiday o nagbakasyon ka. Natural yun, di ba? Na mag-i-stagnant talaga siya. Na medyo there's a loss of money sa iba. Sa iba naman sa inyo, pwedeng may tao, pag-ingat basta ingatan niyo yung pera niyo kasi hindi maganda yung pera niyo. Pwedeng may tao na mangangako sa'yo na connected ang trabaho or pera na hindi matutupad. Or pwede may mga nangako sa iyo or mangangako sa iyo na hindi matutupad. Or ikaw sa kanila. No? Ingat ka na lang dito sa sitwasyon mo pagdating sa pera. Pwede halimbawa kung ano rin, kung may mga offer o kaya may makapag-usap sa'yo, magkakaroon ka ng connection, ingat ka na lang din. Kasi dito hindi maganda yung sitwasyon ng pera tsaka trabaho. Yun. Kumbaga may dishonest person ako na nakikita dito. Sana hindi ikaw, pero may dishonest person ako nakikita dito. Pwede rin sa iba kasi dito na mamamanipulate ka ng sitwasyon. Halimbawa, may binili yung kasama mo, 'di ba? Tapos madadamay ka, bibili ka rin. Pwedeng ganun. Pero delikado yung pera ng iba. Ingat na lang kayo ha. Basta i-manage mo ng maigi yung pera mo at yung trabaho mo. Sa iba sa inyo, siguro may mga bagong trabaho na kayo o kinakailangan, no? Ay, ingat kayo. Ay, devil na naman. Mag-ingat kayo sa mga tao makakausap nyo, no? Mga tao makakausap nyo, mga tao makaka-partnership nyo, makaka-dealing nyo. Yan, yung mga makaka-collab nyo. Yan, ingat kayo talaga. As in, mag-ingat talaga kayo. Yan, huwag kayong pintot ng kung ano-ano, no? Ingat lang din. Kumbaga, pwedeng nangyari na ito sa inyo is mangyayari muli ito sa inyo. Pwedeng kung sa relasyon mo yan, sa family mo man yan. Basta pag sinabing pera, aba, ibang usapan na yan, okay? Arigato namaste, God bless.